Yo, Lakers Nation. May mainit na balita na naman tayo tungkol sa Lakers, mga idol. May bagong mukha, player tayong aabangan. At pangalan niya ay Drew Timme. Malakas tong player na ito, mga idol. Nag-average lang naman. Ito ng halos 30 puntos bawat laro sa G League. At hindi lang yan, 3-0 na ang record ng South Bay Lakers na pinapangunahan niya. Handa na bang mag-ingay ang up-mustachioed magician sa NBA? Tara na, pag-usapan natin ang impact niya sa Purple and Gold. Hindi to basta-bastang rookie signing. May dahilan ng Lakers kung bakit siya kinuha agad sa main roster. May hunger itong si Timme. May grit at may kakaibang flair sa laro na minamahal ng mga fans. Balikan muna natin ang pinanggalingan niya sa kolehiyo. Tingnan nyo ang mga numero niya noong huling taon niya sa Gonzaga. 21 punto bawat laro, 7.5 rebound bawat laro, na may field goal percentage na 61.6% mula sa field. Sobrang efficient sa loob. Consistent double-double threat sa college. At iyan ang kailangan ng Lakers. Hindi siya pure shooter, pero sa paint at post-up game, kakaiba ang footwork niya. Parang old-school player na may modernong touch. Iyan ang swag ni Timme. At pagdating sa G League, grabe, mala all-star ang galawan. Naghalimaw agad, naging dominante sa South Bay. Hindi lang siya naglaro, naghari siya. Kamakailan lang, pinangalanan siyang G League Player of the Week matapos ang nakaka-alarma niyang performance. Sa unang 4 na laro ng season, tila walang makapigil sa kanya sa loob ng court. Ito ang kanyang average stats sa G League Tip-Off Tournament na magpapakilig sa inyo. Average points, 28.34 puntos bawat laro. Rebounds, 6 rebounds per game. Assist, 4.5 assists per game. Kitang-kita ang efficiency at versatility niya. Hindi lang siya scorer, marunong din siyang mag-pass at mag-ambag sa ibang aspeto ng laro. Iyan ang hunger na kailangan ng Lakers. Ano ang impact ni Drew Timme sa main team? Sa roster na may superstars tulad ni LeBron James at Luka Doncic. Si Timme ay kilala sa kanyang old-school post-up game at mahusay na footwork sa ilalim ng basket. Magbibigay siya ng karagdagang muscle at depth sa front court, lalo na para mag-backup kina Jackson Hayes at DeAndre Ayton. May defensive mindset siya at laging all-out sa laro. Isang spark na kailangan ng team mula sa bench. At ang playmaking ability niya, kakaiba ang basketball IQ niya para sa isang big man. Minsan may nakikitang Nikola Jokic passing skills sa kanya. Ang passing ability niya ay swak sa offensive scheme ni Coach JJ Redick na makakatulong para maging mas fluid ang galaw ng bola. May NBA experience na rin siya mula sa Brooklyn Nets noong nakaraang season, kung saan nag-average siya ng 12 punto at 7 rebound sa 9 na laro. Hindi na siya estranghero sa malaking liga. Kayo ba mga idol? Sa tingin nyo, malaking ambag kaya si Drew Timme sa Lakers? Handa na ba kayong mapanood ang mustache power niya sa Lakers jersey? Abangan ang bawat laban dahil sa wakas, nabigyan na ng pagkakataon ang bearded beast na ito. Babalik na ang Lakers sa tuktok kasama ang kanilang bagong secret weapon. Kumpirmado na mga idol. Sina Bronny James at ang athletic wing na si Ado Thiero ay opisyal nang na-assign sa South Bay Lakers, ang G League affiliate ng team. Marami ang nagulat, lalo na kay Bronny, kakastarter niya pa lang sa Lakers at pinadala agad siya sa G League real quick. Kung sa siya nag-a-average ng triple single mga idol na may 2.1, 0.7 rebounds at 1 punto, 8 assists at 10 claps per game mga idol. Pero huwag kayong mag-alala, ibabalit pa yung secret weapon sa Lakers para sa kanila. Sa katunayan, bahagi ito ng development plan ng Lakers organization. Gusto ng coaching staff ni Coach JJ Redick na magkaroon sila ng sapat na playing time at experience sa court na hindi nila makukuha sa siksikang main roster ng Lakers. At sa huling baltiya mga, nagkaroon ng malaking shake-up sa front office. Ang bagong mayoryang may-ari na si Mark Walter, na bilyonaryong may-ari rin ng Dodgers, tila nagpatupad ng malawakang reorganisasyon. Ang balita, sinibak sa kanilang posisyon sa front office ang magkapatid na sina Joey at Jesse Bass. Kasama nila ang ilang miyembro ng scouting staff. Para sa mga nagtatanong,
Mga anak sila ng yumaong si Dr. Jerry Buss, ang orihinal na arkitekto ng Showtime Lakers. Sila ang tumulong sa pag-draft kina Austin Reeves at Kyle Kuzma noon. Pero ngayon, mananatili na lang silang minority owners. Ano ang ibig sabihin nito? Tila nagpapakita ng ownership change at naghahanap ng bagong direksyon ang pamunuan ng Lakers. Nais nilang maging mas innovative at competitive sa pagbuo ng team. Walang sinasanto, porsigido ang bagong pamunuan na bumuo ng isang championship team sa lalong madaling panahon. So yun mga idol, kung nagustuhan mo ang video nato, pakit-follow sa page and like nyo and video nato. Mag-subscribe sa YouTube channel ko. Salamat sa suporta mga idol. Peace out!